Hello? Makinig kayong lahat. Hello, makinig kayong lahat ng mga anak ko. Sa akin sasabihin. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo lahat. Una muna sa Panginoon. Diyos ko, pinasasalamatan mo ang pagsapit ng ikasyampunta kay ikasyampunta Diyos ko, buhay pa ako. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na sana natin ka ng konting buhay ko. Ito bayan mo na sa akin, para sa aking mga anak. Gusto ko pa silang makasama hanggang sa konting buhay ko. Ito, pinagkaloob mo sa akin. Dahil ito na yung pangako ko sa asawa ko. Nung siya mamamatay na talaga, nakaharap si Aris at si Ulo. Nagdasal ako sa Diyos na, ang sabi ko sa Diyos, Diyos ko, kung kukunin mo rin ang asawa ko, ipagkakaloob ko sa iyo ng buong buo, pinauubaya ko na sa iyo ang kanyang hiram na buhay. Ngayon, sabi ko sa ang asawa ko, nakapagsalita pa siya. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, nahihirapan ka ba? Wala, hindi ako nahihirapan. Tapos sabi niya gano'n sa akin, sabi ko, mawawala ka na ba? Oo, sabi ko, kukunin mo ko? Oo, wag, kami gano'n. Bakit? Sabi niya, kawawa ang mga anak mo, 11 sila. Pahirap na pareho tayong mawala ng bigla. Sabi ko nga sa kanya, hihiramin ko muna sa Diyos ang aking natitira pang katiting na buhay sa Kanya. Sabi ko gano'n, ha? Oo. Tapos pinikit na ang kanyang mga. Ganun lang. Tapos sabi ko, hindi tutulo ang luha ko sa pagpikit ng mata mo hanggang sa ibaang mukha. Sabi ko gano'n. Dahil matutuwa ako din ng Diyos ang panalangin ko. Totoo yan, nakaharap si Aris at saka si Otto. Tapos yung dalawa nakaharap ng ipikit na mata niya, umiyak na silang dalawa. Tapos hindi ako umiyak. Nakatingin ako, sabi ko, Diyos ko, salamat sa lahat ng hiniling ko sa iyo. Huwag mo lang pababayaan ang mga anak ko na dito pa ako. At pati mga apo ko, magmula sa tuhod hanggang talampakan, idinadalangin ko sa Diyos ang pagmamahal ko sa kanila. Na sila kasi, nung maliliit pa sila, na pinanganganak ko sila, tinggarap niya ang kaarawan nila, hindi ko sila pinag-aanda. Lagi kami nasa simbahan ng tatay niya, ang lagi kong hinihiling sa Diyos. Diyos ko, eto na ang aking anak, 1 taon na. Ang sabi ko, pero wala akong handa. Makaraos ng kaming 3 beses maghapon, buhay lang ang mga anak at malakas at walang sakit. Yan ang dinasal ko sa kanya. Hanggang sa dumating sila ng 11, wala akong anak na nakumpan sa ospital na buhat na ipanganak ko sila. Konting lagnat lang sa bahay. Pero hindi ako nagkandara para tumatakbo sa ospital na nanghihiram ng pera kahit kanino dahil nasa emergency at wala akong ibabayan. O, yan talagang totoong sinasabi ko, naririnig ng Diyos lahat yan. Ngayon, kung ako naman ay nanganganak sa kanila, madali ako nakakalabas dahil lahat libre, walang bayad. Dahil sa pamilya yun. Ngayon, pag ako nanganganak, dadalhin ako ng nanay ko, ang tatay niya hindi sumasama at natatakot daw siya sa ospital. Pagdating ng nanay ko, ayan na anak mo, kasi salit-salit sila eh. Babae, lalaki, babae, lalaki, babae, lalaki. Dalawa lang babae nagkasunod. Pagkatapos, ang sabi ko sa asawa ko, basta pag natin ang birthday nila, kung nalang mag-aaral na, ang dami, wala tayong pangahamita. Sabi ko. Ngayon, pagdating ng birthday nila, nang lumalaki na sila, nagsilaki na sila, may isip na sila na nagsisimba sa sarili nila. Ngayon kami ng tatay niya, nasa simbahan pa rin. Hindi lang dinadasal namin, Diyos ko. Ngayon, kaarawan ng aking anak, sabi ko, ng mga anak ko, pinasasalamatan ko sa iyo. Kahit hindi ko sila ipaganda, basta wag lang magkakasakit na hinihiling ko sa kanya. Lahat kami tao. Ngayon ang lahat ng pumasa ng hirap na yan ang tatay niya. Kung hindi lang nadulas yun, hindi na siya mahihiga. O kaya lang nadulas. Kaya ngayon awa naman ng Diyos, hindi man ako nagkakasakit. Ayan, kaya sila. Madadala na ako sa ospital, high blood. Pagdating 2 oras, uwi na ako. O ganun lang. Kahit minsan hindi ako na-emergency na binantay ng mga anak ko, wala. Yan ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kaya ang sabi ko, pagpalalagi kami nananalangin sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Hanggang sa mapalaki ko sila lahat. Kahit mahirap kami, napalaki ko sila ng maginhawang buhay namin. Na hindi ako nangutang kahit kaninong tao, hindi ako nanloko. Maging sa partido ng asawa ko, maski saan pa, maski saan, talagang totoo-totoo sinasabi ko sa iyo.
kung magkano kinikita ng kanyang tatay, pilit kong pinagkakasya. Huwag lang kami sasala 3 beses maghapon. Hindi ko naranasan ang mangutang kahit saan. Mangutang na sa Mumbai, mangutang ng mga pahugan, wala. Kaya lumaki mga anak ko. Magsasabi sila, o lumaki sila tsarak, walang nanapat sa akin na nagalit sa akin na, hoy, utang mo, hindi mo binabayaran, wala. Tiniis kong lahat yan. Dahil ang tatay niya, maliit ang kita, at wala naman akong katulong, napalaki ko sila lahat na maayos. Yun ang pinagpapasalamat ko, kasi sabi ko, ang Diyos mabait. Bakit hindi siya babait? Sabi ko nga gano'n. Hindi ko man siya nakakalimutan. Gabi't araw. Pagdating ng umaga, ipagdarasal ko na magpapasalamat ako. Pagdating ng gabi, magpapasalamat din ako. Maraming salamat sa inyo lahat, mga anak ko. Kaya hinihiling ko sa Diyos na humabit itong konting buhay ko, ibigay pa niya sa akin para sa inyo. Thank you sa inyo lahat, sa inyong pakikinig. Salamat. Thank you so much, Nanay Claudia. Yes, indeed, God is good and He hears our prayers.